Blessings ba kamo? Ito nga po pala yung mga ihahatid namin kanila Manong. Nag-uumapaw na blessings para sa kanila. Para sa mga munting anghel na ni-rescue niya. Pagkatapos nga namin magtinda ng linggo niyan, kumain at nagpahinga lang kami ng kaunti, dumiretso na kami kaagad dito sa pwesto nila. Parehas na lugar pa rin to kung saan kami nagtitinda. Medyo malayo nga lang kapag nilakad mo. Doon na kasi sila sa bandang may dulo. Sila na din yung dati namin pinagdonatan ng mga dog food at cat food na maraming mga ni-rescue na mga aso at pusa. At kung mababalikan nyo at nandoon kayo, nag-live din ako niyan. Nung araw mismo na hinatid namin yan. Bali, ang mga dala nga po pala namin, 4 na dog cage. At ang size nito is XXL at mga dog food at cat food. Lahat ng ito ay para sa kanila. At bawat isang dog cage nga pala, nilagyan namin ng insulated foam para hindi sila mainitan. Kasi nung unang punta namin dito, may nakapansin ng video namin. At maraming salamat kay ma'am. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging posible ang lahat ng to. Napansin niya kasi na yung ibang mga aso dito, kundi walang tulugan, yung iba nilang mga sinisilungan, sira-sira na. Kaya kaagad-agad niya kaming kinontak at gumawa kami ng paraan para makahanap at kung saan makaka-order ng mga ganito kalalaking mga kulungan. At buti na lang din naisip ni ma'am na bumili na din ng insulated foam dahil para kung umulan man o umaraw, may cover yung mga cage nila. Sobrang laking tulong nito at laking bagay para sa kanila. Hindi naman sila ikukulong dito. Kumbaga, magiging silbing silungan lang nila to. At para kung gusto nila magpahinga, meron silang matutulugan. At dahil sobra-sobra naman ang bigay ng Pet Mara at ng Petmate PH, namahagi din kami ng mga dog food at cat food para sa kanila. At ito nga kakalapag pa lang ng cat food niyan, minukbang niya na kagad. Hindi na siya makapaghintay. At habang ginagawa ng papa ko yung mga dog cage o ina-assemble at nilalagay yung mga insulated foam sa ibabaw, nagtatakal naman yung asawa ko ng dog food para sa mga aso sa baba. At si Manong naman na magbibigay para sa kanila. Sobrang ingay nga niyan nung nandyan kami. Paano nagtatahulan na silang lahat. Ganyan kasi talaga sila pag may mga tao. At siguro naaamoy nga nila na may mga dog food. Hindi naman lahat sa kanila ay nakatali. May mga ilan-ilan pa rin. Pero napapansin ko ang mga hindi nakatali sa kanila, yung mga hindi talaga palatawid. At mostly naman sa mga nakatali sa kanila, mga malalaki na. Tinali sila ni Manong para hindi na nga sila masagasaan pa. At lahat naman yan sila mahahaba ang tali. Kaya wala kayo dapat ipangamba. Kung mapapansin nyo, napakarami talaga nila, no? At may mga tuta pa nga. Nakakatuwa lang dahil ang liliit pa talaga nila at nakikipagsabayan na sa pagkain ng dog food. At ayan, nagtutulungan na nga sila na i-assemble lahat yan. Hindi man sila lahat ay may ganito, ayos lang yon dahil yung iba naman, may mga kulungan naman na sila doon sa baba na maayos pa naman at matutulugan. Itong mga 4 na to para to sa mga ibang aso na wala talagang kulungan pa at matutuluyan. At yung iba, nasira-sira na yung kulungan. Mabuti nga at napansin ni ma'am yung video na yon at siya talaga ang nakaisip ng idea na yan para sa kanila. Nakipagtulungan lang kami para kami na yung maghahatid sa kanila at kami na rin yung umorder. Itong mga nabili naman namin na kulungan na ito ay collapsible para kung sakaling gusto ni kuya na ilipat yung mga pwesto nila, pwedeng pwede. At ayan nga, isa-isa na silang binigyan. Kung sakaling maluwag naman yan, pwede naman yan tulugan ng 2 aso dahil nga malalaki naman yung cage na yan. At para mapalitan na rin yung mga cage dito na mga kalawangin na. Nakakatuwa nga dahil hindi na sila maiinitan o mauulanan. Pagkalapag nga ni kuya ng mga kulungan na yan, nakakatawa dahil naninibago pa sila. Iba pa kasi yung amoy niyan para sa kanila. Kaya ang maganda niyan, tulugan na nila para kumapit na yung mga amoy nila at hindi sila manibago. Nakakatuwa nga tong mga aso na to dahil ang liligalig pag may mga tao. At ayan, kung mapapansin nyo, hinayaan lang ni kuya na nakabukas yung mga pintuan niyan. Para sila na bahala kung papasok sila o hindi. Dahil hindi naman sanay na mga nakakulong yung mga aso na yan. At ito ang isa hindi ata na-inform na dapat sa loob papasok. Paano pumatong ba naman siya dun sa ibabaw? Mas gusto niya ata dun sa ibabaw kaysa sa loob. Kaya sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, sa kahit anuman pong paraan, maraming salamat po. Dahil yung mga imposible, nagiging posible po dahil sa inyo.